Sinasabi nila, sa mundo ng sports, walang dynasty na tumatagal habang buhay. Lahat ng sumikat, lahat ng nanalo, lahat ng naghari, eventually, bababa rin ang araw. Kamakailan lang, muling pinatunayan ng Creamline Cool Smashers kung bakit sila ang itinuturing na pinakamalakas na koponan sa kasaysayan ng PVL. Bagong titulo, ika-11. Pero kung papanoorin mo ang selebrasyon nila, hindi ito yung typical na championship celebration na puro saya lang. May halong nostalgia, may halong pag-aamin, at higit sa lahat, may halong pasasalamat. Ngayong araw, hihimayin natin ang realidad na kinakaharap ng Creamline. Bakit nga ba sabi nila, mas malapit na sila sa dulo kaysa sa dati? At bakit kahit ramdam na nila ang pagod, naging mas matamis pa rin ang pagkapanalo nila? Let's look at the numbers. Hindi ito haka-haka lang. Kapag tiningnan mo ang roster ng Creamline, makikita mo ang malinaw na picture. Sa kanilang core, 7 sa mga manlalaro nila ay nasa edad na 30 pataas na. 10 players ang nasa 25 to 29 years old bracket. At kung titingnan mo ang mga batang dugo, 3 lang ang nasa ilalim ng 25, sina Sheena Torring, Alea Torres at Nika Celis. Sa mundo ng professional volleyball, hindi biro ang physically demand na kailangan para makipagsabayan sa ganito kataas na level. Ang mga players na ito naglaro na ng libo-libong sets. Sila yung mga katawan na dumaan na sa samot-saring injuries at physical toll. Sila ay parang fine wine na lalong sumasarap habang tumatagal, pero alam ng bawat isa sa kanila na may hangganan ang bawat baso. Hindi naman maipagkakaila ito. Hindi na ito yung Creamline na halos hindi matalo sa straight sets. The league has leveled up and Creamline is fighting not just against their opponents but against Father Time. Ang pinakatumatak na pahayag matapos ang Game 2 clincher ay nanggaling kay Bea De Leon. Sabi niya, "Truth be told, tumatanda na kami." Isipin niyo yon. Galing sila sa isang napakahirap na season. Hindi naging madali ang taon nila. Mula sa pag-miss ng 2025 season hanggang sa mga do-or-die games na muntik na silang iligpit ng ibang teams. Ang landas nila patungong finals ay puno ng duda. Para kay Bea, mas mabigat ang pinagdaanan niya. Galing siya sa surgery at dumaan sa matinding inconsistent form sa gitna ng tournament. Aminado siya na naging madilim ang sitwasyon. May mga pagkakataon sa mid-season na tinatanong niya ang sarili niya kung makakahabol pa ba siya. Pero dito papasok yung tinatawag nilang attitude of gratitude. Imbes na matakot na malapit na ang katapusan, pinili nilang maging thankful. Thankful na nandyan pa sila, thankful na nagtiwala pa rin ng teammates niya kanya kahit hindi siya sa top form. Bakit niya ba nagiging mas emosyonal ang panalong ito? Kasi alam nila na bawat championship na nakukuha nila na yun ay hindi garantiya. Sa bawat finals na nararating nila, nakikita nila ang LED lights ng court at naiisip nila, "Thank God, we are back here." Hindi na ito basta-basta titulo. Ito ay pagpapatunay na kahit tumatanda, kahit bugbog ang katawan, kaya pa rin nilang mag-adjust at magwagi. Hindi na ito yung era na siguradong Creamline na naman ang magcha-champion. Ito yung era na kailangan nilang paghirapan, kailangan nilang pagtiyagaan, at kailangan nilang patunayan na may ibubuga pa sila. The fragility of their dynasty is exactly what makes their current success so meaningful. Ang Creamline Cool Smashers ay hindi lang basta isang volleyball team ngayon. Sila ay isang reminder na ang legacy ay hindi nakabase sa kung gaano kakatagal mananatili sa itaas, kundi sa kung paano mo pahahalagaan ang bawat sandali habang nasa itaas ka. Para sa inyo, sa tingin niyo ba hanggang kailan magtatagal ang dynasty ng Creamline? O sa tingin niyo ba ito na ba ang huling yugto ng kanilang dominant run? I-comment nyo ang inyong thoughts sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang sports analysis dito. Ito ang inyong sports reporter. Hanggang sa susunod na kwentuhan.
Mapapalitan na naman yung fully furnished! Mapapalitan naman! Iba na yan! Pakita mo na! Fully vaccinated naman! Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? Fully vaccinated na si Lola. Senior, this is for you. Ayan, supportive talaga si Teach. Hindi sa kanya yan! Okay na yan! Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Please say to them, follow me. And Follow me. on Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Ma, sister. Follow Buding Ah. on Facebook. Thank you. Grabe, amoy na amoy. Yes, te. Yes. Wash your hands, te. Wash your hands. Ayan na, wash your hands. Ayan na. Yes. Te, saan na yung sayo? Yes, kuya, kain. Thank you, kuya. Kain. Kanina na mo, Chef. Pari ka kay boy. Ay, nabukas lang. Crazy ka nun pala. Soft kiss. Ah. Ay, Oh, sino nagtago? Puta na pa rin kayo. Ano sa taas? Pamili tayo ng mami ako. Pamili tayo na. Going back to Honolulu. Just to get to Maui. Ito pa. Oh, job. Wala man na kaudaw. Ayan, siyempre, buti ko tanan no, hangap. Ano? Black dance. Ayan, layo kinala na. Akin yan. Ang balas. Kaya mo yan. Kaya yan. Ano ba to? Vlogger? Oh, follow nyo daw ito ha. Tiara, Follow nyo Tiara, yung ano naman, yung hindi labag sa loob mo. Hindi nga. Oh, okay. Hi everyone! Oh. Follow nyo daw siya kasi Buding! Ayan, Ara My Loves ko yan. Ako talaga yung jowa ni Ate Ara My Loves.